So ayan po guys, dahil baguhan pa rin po ako sa Maya Business App, ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download. I-search na natin sa search bar, Maya Business. Ito po guys, i-click lang natin ito. Ang Maya Business guys ay produkto pa rin ng Maya Philippines Incorporated. So ngayon, i-install na natin. Kapag mag-pop up ito, i-click na natin itong no thanks. And then click na natin itong skip. Ayan po, installing na po siya. So ngayon, i-open na natin. And then, i-click natin itong agree. So kayo lang pumabasa sa kanilang mga ads intro. I-click natin itong get started. And then, click natin itong register dahil baguhan pa lang po tayo. Ihanda ang mga sumusunod na requirements para makagawa ng account. So ito po yung mga hakbang guys na pagdadaanan natin bago po tayo makagawa ng account. So ngayon, i-click natin itong start. Para makapag-register, dapat ikaw ay isang Filipino na may edad na 18 years old pataas. I-type ang legal name katulad ng nakasulat sa iyong valid ID. So ngayon guys, magsimula na po tayong mag-fill up sa ating first name at ating last name, ang ating apelyido. Next po ang ating cellphone number. And then gagawa po tayo ng password. Sa paggawa ng password guys, kailangan ay 8 characters pataas. Walang space at hindi blacklisted. Kapag gusto niyo ng text sa paggawa ng password, i-click natin itong password tips. And then dito sa last, ilagay po natin ang ating email address. At pagkatapos natin mafilapan yan, i-click natin itong next. Sisiguraduhin tama ang cellphone number at email address na nilagay bago tumuloy. So kapag okay na, i-click natin itong proceed. At ilagay po natin dito yung OTP na sinend ng Maya sa ating mobile number na nilagay. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next. Cellphone number is already registered to Maya. Please use a different cellphone number. So, ibang cellphone number ang gagamitin natin dito sa Maya Business, guys. Kailangan hindi magkapareho doon po sa ating Maya account. So, pinalitan ko naman po ng bagong number yung nilagay kong cellphone number doon sa simula. And then, ito na po ang next. Mag-send na naman ng verification code ang Maya Business doon po sa ating email address na nilagay. At dito po natin ilagay yung code. At pagkatapos niya, i-click natin itong next. So, dito na po tayo sa next page. Ito na po yung terms and conditions ng Maya Business at ang kanilang privacy policy. So, ngayon, i-click natin itong may maliit na box para malagyan ng check. And then, i-click po natin itong agree. I-type ang legal name katulad ng nakasulat sa iyong valid ID. So ngayon guys, lagyan na lang natin ang ating middle name itong sa gitna. And then ang ating date of birth, i-click natin itong may arrow para makapili po tayo ng ating pitsa ng kapanganakan. Next po ay ating place of birth kung saan po tayo, kung anong lugar po tayo ay pinanganak. And then scroll up po natin at dito sa baba, i-click natin itong next. Next po ay ang ating present address. I-detalye po natin dito ang ating address. May line 1 at line 2 po tayo kung napakahaba ang ating address. At kung anong barangay, city or town, province or state, country at zip code. At kung magkapareho ang ating permanent address sa present address, ay lagyan ng check itong may maliit na box. And then, i-click natin itong next. Umili at kuhanan ng picture ang valid ID. Siguraduhin hindi expired ang iyong ID. So, ito na po yung mga valid IDs na tinatanggap ng Maya Business. PhilSys ID or Philippine National ID, UMID, passport, driver's license, SSS ID, digitize with photo, PRC ID, i-click natin itong show more para sa iba pang mga ID, postal ID, issued 2015 onwards, NBI clearance, government office or GOCC ID, at integrated bar of the Philippines ID. So, halimbawa sa akin guys, ang available ko pong ID ay driver's license. So, i-click ko lang itong driver's license. Siguraduhin malinaw at nakikita ang buong ID. So, ito po yung tamang klasada ng ating valid ID guys sa ating pipicturan. So, ngayon, i-click na natin itong show camera. I-click natin while using the app. I-click natin itong bilog kapag okay na. And then, click next. Kuhanan din natin ang likod ng ating ID. So, ganun pa rin ang proseso. So ngayon, ilagay po natin dito ang ating ID number at ang expiration date. At kapag walang expiration date ng ating ID, i-click na natin itong not applicable. Scroll up lang natin at kapag sa tingin natin na blurred pa yung pagkakuha ng ating ID, ay i-click na natin itong retake back photo. At kapag okay na, i-click natin itong next. So ngayon, magsiselfie na po tayo. Siguraduhin ikaw ay nasa maliwanag na lugar at makikita ang iyong buong mukha. So kayo na lang kung magbasa sa ibang instruction guys. I-click na lang yung next. At kapag okay na, i-click na natin itong start video selfie.
Recording po ang kanilang selfie dito guys ha. I-click natin itong below para mag-start na mag-record. Tingin tayo sa baba, tingin pataas, lingon pa kaliwa, at lingon pa kanan. 5 seconds lang yung recording guys. I-estimate na lang natin ang ating galaw. At ayan po, recorded na po ang ating selfie. Pagkatapos niyan, i-click natin itong next. I-check kung tama at kompleto ang lahat ng details. So, i-double check natin guys, baka may mga maling spelling at maling information. At kapag gusto po tayong palitan, i-click na natin itong edit na nasa gilid. At kapag okay na po ang lahat, i-click na natin itong submit. Processing registration. So, hindi aabot ng 2 minutes guys, ay malaman na kaagad natin ang result ng ating application. Kung approve ba o disapprove. At ayan po, registration successful. Maaari mo nang magamit ang Maya Business App.